Pod Network Entertainment. Ilang mga characters ginagawa mo? Matanda, aswang, ano pa? Depende sa story. O kunyari, demonyo na nagsasalita na itong si Walter. O, paano yun? Kilala mo kung sino ako. Barbero ka mag-istorya. Ang totoo, ikaw ang killer sa kumpanya nyo. Parang duwende na. Parang nudo sa pulso. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, kasama ko mga host ng The Book of Bad Ideas na si Steven Nix Magay. Hello, Sir Stan. Oh, welcome to the show. Welcome to the Underpaid Podcast. Thank A you. pleasure to be here, sir. Oh, sige, bago tayo magkwentuhan, like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify and Apple Podcasts. Leave a comment, rate the podcast. Kung gusto nyo mapanood, may video podcast kami sa Spotify tsaka sa YouTube channel ng The Pod Network Entertainment. Follow us in our socials, Book of Bad Ideas. Ako naman, Stanley Chi, tsaka yung Suplado Motors sa lahat ng social media accounts. Meron yan. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Okay. Steve and Nix, tatanong ko muna sa inyo. Bago kayo nag-isip na magkaroon kayo ng podcast, ano yung mga day jobs ninyo? I'm a senior compliance officer. In layman's term, Sir Stan, kami gumagawa ng e-learning module related sa policies ng company. Anong products ng company ninyo? Mga medical devices. Tulad ng Pacemaker, mga ganun. pang-check ng BP. Hindi yung mga normal equipments. More on yung sa medyo complex. Mga sa neuromodulators, yung nilalagay sa brain. O yung pacemaker ang nagiget sa mga tao para sa puso yun, di ba? O so yung mga what to do, step by step, ganyan. Tapos may mga artist kayo. More on stock photos ng company, sir. Mga branded, kasi kailang branded yung photos. So bossing ka na? Dati. Eh ngayon, bakit? Na-demote. Hindi naman na-demote. Nag-shift ako. From supervisor, nag-prefer na lang maging individual contributor. Naging ano ka? So prior dito, trainer muna ako. Oo. Pero freelancer ka na ngayon. And same pa rin for the same Same pa company. rin. Pero you contribute yung mga ano lang. Oo. Lumipat lang ng department, sir. Hindi naman na-demote. Same yung level. Does it pay well? Yes. Sige. Naman. Sulat mo yung ano, ballpark figure. Yung sa ngayon, sir? Or sa Yung previous? dati, yung dati. As a supervisor? Nung supervisor ka. Parang 6 figure to Hindi. Kita mo, umpisa pa lang mga Immortal, nagtatanungan na kami ng sweldo. Yan. Ay, ngayon, yung ngayon, malaki. Ano na? Malaki ba, sir? Mas malaki ngayon. Bakit mas malaki ngayon? Na-promote kasi after nun From trainer, naging senior compliance officer. Yung leveling lang sa job level. And then, ngayon, hindi ka na supervisor. Pero parang more on specialist na senior. Parang taga-mando ka na ng mga tao, ng mga manager, ganon. Hindi. Ako lang, sir. Ako pa rin. I belong to a team. I report to a manager. Pero mas specialist talaga yung laki. Yung ginagawa ko. Grabe naman, sir. Lumaki. Pumakalaki. Nagre-reklamo yung asawa. Parang parang hindi mo yata pinapakita yung payslip mo sa kanya. Hindi, alam. Mga Immortal, mag-asawa tong si Steve tsaka si Nick. Mag-asawa sila. Ikaw naman, Nick, saan ka dati nagwo-work? I used to work in the food industry. Tapos, nag-resign ako. Naging, na lang ako. Nag-online selling na lang ako. Ng ano? Baked goods pa rin. Mga pastries. Kayo ganyan. nung specialty mo? Yes. No naman. Mas madali kasi siyang ibenta, actually. Ano yung specialty mo nung nagluluto ka before? Japanese. Italian. Japanese na. Mahilig ako sa Japanese food eh. Mga sashimi, ganon. Pwede. Pero more on yung mga niluluto talaga. Okay. Tempura, mga
chicken teriyaki, gyudon, mga ganun. Kasi may pinupuntahan akong palengke sa sa May Mayon, yung Suki Market. Hindi ko alam kung alam ng mga immortal to. Bumibili ako rin ng dati ng isda na yung pang sashimi. Pinapahiwa ko ron. Tapos sinasabi sa akin lagi, ibabad mo lang sa Sprite. Talaga. Pwede na yan. Oo, tapos pwede na. Bumili ka nung wasabi tsaka nung kikoman. Totoo ba yun? Yun din yun. Oo. Actually, kasi yung dating pinagtatrabahuan ko, ang binibili nila whole salmon or whole tuna. Tapos doon na kinakatay sa store. Oo. So, hindi ako masyado sure yung sa mga palengke if ano ba? Kasi nung okay ba kinain ko yun? naman, masarap naman. Buhay pa naman. Wala naman nangyari. Matagal na yun Umaga parang pa before the pre-pandemic yun So, gumana yung Sprite. gumana naman. Effective yun naman. Yung sinasabi nila. Ginawa ko lang once or twice. Ganyan. So, yan, naalala ko pa rin. Nagbisikleta ako papunta ron. Does it pay well working in a restaurant? No. That's why I resigned. Oo. Kasi, grabe yung working hours. Tapos, mostly, if hindi ka naman nasa taas, like yung mga executive chefs, mga ganyan, minimum lang talaga. Minimum, Plus, ano yung sweldo mo na nag-resign ka? ang tagal na Sulat nun. mo lang. 2017, parang in a month, siguro. Patingin. Medyo above minimum na ako niyan, sir. Okay. Pero before that, grabe talaga. Paano kayo sa kitchen? Parang kay Gordon Ramsay, nagmumurahan, ganun. Oo, lalo pag Talaga? maraming talaga, punuan. Talaga nagbabatuhan na kayo ng Ano yung pinakagrabing sinabi sa'yo ng boss mo nung nasa restaurant ka? Or narinig siguro mo ginawa sa iba? Kasi, sa akin, experience ko, OJT pa lang ako noon. So, nag-OJT ako sa isang French restaurant. So, mga French, masusungit yung mga yan May mali akong ginawa. Parang nagsabi siya ng order. Ginawa ko in advance para hindi ako mahirapan. Yun yung nasa isip ko. Oo. May bacon na salad. Nilagay ko sa ref. Nung sabi niya, ilabas na daw, binigay ko. Kita niya yung bacon, buo na yung taba. Galit na galit siya sa akin. Binalik, yung plato. Hindi naman tinapon, pero ginanyan niya sa mesa. May bad words ba sa French? Oo. Nagsalita siya, hindi ko naintindihan kasi French Tapos after noon, mangiyak-ngiyak ako. Yun. Hindi ka naman na, kumbaga, may sinabi lang sa'yo. Hindi ka naman sinigawan. Hindi naman. Pero may mga na-experience na rin ako. Hindi ako yung mga ibang kasamahan. Anong ko. ginawa nila? Mga katangahan din. Hindi, anong ginawa sa kanila? Minumura, or tinatapon yung Yung pagkain. Oo. Minsan kasi, kunwari, may nakita. Hindi kasi naiiwasan kahit minsan naka-hairnet, minsan may may nakakalusot na buhok, or Siyempre, sila yung nakaharap sa mga customers Oo. So, ayun. Balay mo naman, hindi nyo buhok yun. Buhok nung Pwede rin. nung boss ninyo, di ba? Pwede rin. So, yun. Ganun. Meron bang nag-away talaga ng grabe sa restaurant? Yung di na kinayanan yung sinabi? Umuwi. Okay. Nag-walk out. Inano yung apron, tapos umuwi. Walk out. Nakapasok pa siya the next day o Parang ilang days siyang hindi pumasok. Tapos, Pero bumalik din naman. Anong trabaho. pinagharap ba sila nung No. After nun, parang walang nangyari. Ganun. Ganun naman sa kitchen. Parang patibayan kayo ng yung kumbaga, sino Immortal. tatagal, di ba? Ganun naman yung mga immortal. Minsan, ganun talaga. sasama loob natin sa mga boss natin, di ba? Sa'yo, sir, mukha bang okay naman yung mga kasama mo? Kasi tumagal ka ron Oo. Kaka 10 years ko nga lang Oo. Maganda dito. Ano yung sikreto ng empleyado na tumatagal sa kumpanya? Tingin ko yung sa talaga yun, yung sa company, kung ano yung culture na binibring in nila. Kasi dito sa company ko talagang they promote diversity, iba-ibang culture kayo dapat, pati yung may bahalo ng, yung right balance ng lalaki at babae. Mga ganun. Kasi nag-work na rin sa ibang companies before
wala namang ganun eh. Usually, yung Filipino politics, yung Filipino culture, ito, parang mas nasa pawan ng global na Kumbaga, culture. pag international companies, mas maganda yung culture nila, di ba? Hindi ko nila lahat Hindi ko nila lahat. Baka ma-offend yung iba. Pero, kasi may HR kayo maayos, yung mga SSS, yung mga PhilHealth, Pag-ibig, nababayaran on time, kinakaltasan kayo, di ba? Nakapag-loan kayo. And then, yung pag may problema, naayos. Was there a time na nagkasamaan ng loob tapos nag-away yung mga kaopisina mo? Tingin, may gano'n naman. Tingin, typical yun yung may mga concerns sa HR, about sa mga benefits. Tingin ko, for my experience, normal lang yun. Pero for this company, they take action naman. Hindi lang as in ngayon or mismo maayos. On the long-term plan. Siguro after a year, mas nag-improve. Or after 2 years, they take note of it naman. Meron bang sumugod sa opisina ninyo? Inaaway yung asawa, ganyan? Yung ganon. May mga ganon. Wala. Pero may, ayun. Sa inyo meron? Sa amin, sumugod yung asawa. Kasi, bakit daw yung asawa niya hindi pa sinasahuran? Nalaman-laman niya na kasi yung taas, sa mall kasi yung restaurant, ayun, yung buffet. Sa taas nung restaurant, bingo. So, nauubos yung sahod niya sa bingo. Kala nung asawa, hindi siya pinapasahod. So, galit na galit sa HR. Doon na-explain na, ma'am, kasi yun, nilaglag ng mga kasamahan niyang kusinero. So, mag-asawa pa rin pa sila hanggang ngayon? Hindi ko alam. Anong ginagawa sa mga pagkain na natitira? Tapon. Hindi pinamimigay sa mga Hindi. Bakit? Bawal. Kasi baka maging, paano ba? Baka kasi gawing way na maglabas ng food. I mean, baka gawing dahilan na sabihin, tapo na to. Pero yun pala, nilalabas lang. So, okay, saan tinatapon? Talagang sa black na plastic. Eh di makukuha yan ng mga nagpupulot ng Ayun, wala na kami doon. I mean, wala na si company doon. Kung magkaroon man ng food poison or whatever. So, sayang yan. Magugulat ka na lang yung Sayang yung mga ibang kusinero nasa black plastic na yung mga pagkain pero naka-seal, may mga styrofoam. Sila pa yung mag-uwi, di ba? Pero that's for yung mga hindi na talaga pwede, hindi na masalvage. Nag-ano ba? Kunyari, may naiwang pagkain, hindi naubos yung sa buffet. Ginagamit ba next day yan? Sa buffet, yung sa spread mismo, hindi na. Hindi na. Hindi talaga. Yung umaga, yung tanghali tsaka panggabi. Yung nasa spread din, hindi rin. Hindi rin. So marami palang pagkain natatapon. Kaya, parang regulated. Nasa executive chef din yan na kailangan, ito lang ilalabas natin, wag mong damihan. Kaya minsan yung mga kumakain, di ba nagre-reklamo, bakit ganito ang konti ng Ang konti ng sashimi, gano'n. Oo. Tempura, ang tagal-tagal ba't gano'n? Pero yun yung reason behind. Sige, can you give me the different types of of people who goes to buffet? Yung mga kumakain. Kasi kayo, alam nyo yan eh. Dati kasi uso yung pataasan ng salad. Oo, diba? Oo, di ba? Sa Wendy's. Para maubusan. Para maubusan, tapos di maubos, di ba? Sa dun sa pinupuntahan nyo ng mga tao sa letter V. Sa letter V. Sa letter V. Typical yung mga families na nag-celebrate, yung mga mga mag-jowa, mag-asawa, nag-anniversary, mga magkakaibigan, ganyan. Meron din na, ito medyo kakaiba, kasi buffet na nga siya, no? So, pwede mong kainin lahat ng gusto mo. Oo. Meron talaga, nagdadala ng plastic or talaga? Tupperware. Kung ano yung nasa nila. Nauhuli nasa nyo? plate nila. Oo. Anong ginagawa? Nagsasabihan lang. Pero in private naman. Nakikita sa CCTV kasi. Okay. Tapos? Or sabihan ng server.
Ayun, so May nagsasharon sa buffet. Meron May talaga. worst pa niyan, sir. Ikwento mo yung yung sa silverware ba yun? Pati yun. Alam mo, uso yun nung 80s sa mga aeroplano lang nangyayari. Pero hindi ko alam na sa buffet ginagawa Sir, rin. kasi magaganda yung utensils. Mabibigat Oo. kung mapansin ninyo. Kaya yun, Nininenok nila nagkukulang yun. din. Grabe. Nagkukulang din. Kala ko sa airport lang talaga, sa mga aeroplano lang talaga. Kasi dati, pag sumakay ka aeroplano, hindi pala, ibang airlines. Nangyari, Malaysian Airlines, Singapore Airlines, di ba? International. Ganda ng mga kubyertos sila. Inuuwi ng mga mga pasahero. Oo. Para sulit yung airfare. Oo. Kasi dati mahal naman ang airfare eh. So yun, meron bang nagreklamo kasi yung parang yung asawa dumating tapos, uy kayo, ba't kayo nagde-date na nahuli, ganyan. Parang wala pa naman. Wala pa. Pero maganda sana, no? Doon nagde-date sa Nagde-date, parang o kaya parang yung inaantay niya yung bayad, biglang may sumugod, hoy, bakit mo dinidate yung asawa tapos tumakbo, hindi na nakapagbayad, may ganon. May eksena. Oo. Wala. Ano yung mga modus ng mga ayaw magbayad? Meron na rin yun. Oo. Parang sa GC naman ata. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero si restaurant kasi gives parang special GC. So parang ang nangyari is may gumamit. May gumamit or may nameke. Parang ganun. Ng GC. Kasi ang GC ngayon hindi na nag-expire eh. Oo. So yun, nabisto sila. Okay. So yun yung mga modus. Ano pa? Ano pa? Yung mga lumalabas na lang, di nagbabayad. Meron din. Oo. Marami yun actually. 1, Yung 2, mga 3. 1, 2, 3 gang. Paisa-isa sila. Tapos nakikita sa CCTV na lang. Tapos, sino pa nyo sisingilin pag bumalik na lang sa restaurant yung taong yun? Ay wala. Parang loss na yun. Talaga. Yun yung isa sa mga modus sa mga magbayad. Effective pa rin, sir, yung 1, 2, 3. Oo, yung aalis na lang. Hindi nasisita kasi sa dami ng customer. Madami talaga. Yun. Mas exciting yung buhay opisina niya. Lipat ka na lang sa amin. Kasi exciting. maganda na ngayon yung work ko. Pero before, sir, kasi nanggaling rin sa BPO, doon talaga madaming Sa BPO. sa eksena. Yung mga ganyan, yung kabit-kabit, yung mga doon madami, sir. Naranasan mo na. Meron ka na nakitang yung katabi mo. Nahuli ng Then, asawa. tsaka yung mga affairs doon, sir, sa BPO. As in, malala. Hindi natin nilalahat Hindi natin nilalahat by experience lang. Sa akin lang to. Ano Pero yung yun dahilan nakita. kung bakit may mga kabit-kabit sa BPO? Kasi yung culture mismo, sir. Kasi work hard, party hard. Sample inom ng na. party hard. Talaga, shot after shift. Parang culture na yun nila. Talaga? Uminom? Oo. Paano kung bawal ka uminom? Corny ka, KJ ka. Oo. Pagtatawanan ka doon. Parang may mag-build ka rin ng Pero kasi there are BPO employees na may mga bata, may mga matanda rin. Hindi. Puro bata na. Ang dati nung bata-bata pa ako, yung mga kasabayan namin uminom, sir, mga matanda na eh. Tanda na. Talagang nakiki-join din sila sa culture na gano'n. Bakit may mga kabit-kabit na nagaganap dun? Siyempre, pag uminom ka, de-develop, Lagi kayo magkasama. kasama kayo, tapos paglasing na, Doon na magtatapat ng pag-ibig. hmm, Ganon. Tapos papabola naman yung isa. daming gano'n, sir. Magsasabihan ng problema. Ganon. Yung mga work wife and work husbands. Alam mo, hindi ako naniniwala sa yung may best friend ka na, kunyari lalaki ka, may best friend ka na babae. Opposite sex. Oo. Hindi ako naniniwala sa ganun eh. Malamang isa dun, may gusto dun sa isa. Totoo. Usually, mas pangit yung may gusto. Di ba? Kung sino yung mas pangit, malamang yun yung may gusto dun sa isa. Kaya nga sumasama lagi kahit saan eh. Sumama naman ako, bilang sapatos. O sige, ganyan. Ipili pa. Ganun. Tsaka through time na de-develop yun, Oo, sir. di ba? Yung Oo. gano'n. Tapos sa ganun, ikaw ba wala kang work bestie? Wala. Wala. Oo. Okay, nakabantay sa'yo. Kunwari wala ako dito. Hindi, I mean kasi ilang araw lang din ako nasa office. So, I prefer talaga na nasa bahay lang.
Kasama yung asawa ko, si Nix. Magaling. Yan naman talagang ideal na na gusto nating lahat. Yung mga lalaki, mga immortal na nakikinig. Alam ko, ganun kayo eh. Gusto nyo kasama nyo yung mga asawa. Diba? So pag-usapan natin yung podcast niyo, Book of Bad Ideas. Paano nagsimula ito? Dati nagtatry ako magsulat, mag-self-publish ng Libro. graphic, comics, mga... Oo. Ito kasi meron ka dito yung Kayaw na indie. Kaso medyo mahirap siya i-self-produce kasi lahat yan eh. Kasi, Yan yung mga problema ng mga mayayaman tsaka malalaking sweldo. Gusto ko magkaroon ng self-published na hindi naman wala tayong pang-publish eh. Tapos parang nung medyo later on na kami nag-pick up sa social media, parang katuwaan lang, gawa tayong dog videos kasi may aso kami. Oh. Tapos may nakita kami nagna-narrate ng story. Parang uso pala yung gano'n, yung story time. Mm-hmm. Sabi ko, parang story time sa TikTok na nangyari mga time. artista or yung mga, alam nyo na experience ko, ganitong artista, suplado siya sa personal, mga gano'n. Yun. Tapos doon na ka-idea, kasi may ligaw magsulat, ito yung medium ko, which is hindi ko kaya, ito na yung bagong way. So doon na, nag-pick up siya, sir. Parang tuloy-tuloy na. Last year kami nag-start. Tapos may lumapit sa amin sa, TikTok muna. sa TikTok. Sa TikTok kami nag-start. Tapos kinausap ko ng podcast, Spotify na manager. Yeah. Kasi Si Phil. yun, hindi pa si Phil noon. Si Fadi. Fadi pa yun. Kasi mag-Halloween noon. So, they're looking for This was last year. podcasters. Yes, Yeah. last year. So, yun. Tapos doon na kami nag-start. Doon kami until- nag-start mag-Spotify. Sa mag-podcast. TikTok. Yes. Who TikTok. edits your videos before? Siya. Ako din. Ikaw na lahat sa Siya lahat. ginagawa. Yes. Sino yung nagvo-voice over? Siya muna. Siya. Dalawa kayo, pero sa CapCut nyo lahat ginagawa sa iPhone. Hindi, sa Android lang sir yung phone ko. Oo. Tapos, yun nga, ini-edit mo sa CapCut. As in, lang. How many minutes does your TikTok videos in duration? Usually nasa 5 to 10 minutes. Oo. So, ito, halimbawa, itong script na to, 5 to 10 minutes ito. Hindi. Yung That's short. for podcast. Oo. Pag mga long form, podcast na. Pero pag mga short, sa TikTok yun. TikTok and Facebook. Your podcast episodes are how long? 20 to 30 minutes. Tapos yung TikTok nyo, 5 to 10. Short form lang siya. Okay. Tapos unti-unting dumami listeners ninyo. May mga nagsusulat ba sa inyo ng Sir, ito, pakibasa naman yung nangyari sa akin. Oo, madami. Madaming ganun. Pero ni-explain namin na kasi kami nagsusulat nung stories namin eh. Ito ba lahat na experience niyo o katang-isip mo lang? Katang-isip lang. Oo. Pero we base it usually sa true crime din eh. Okay. Mm-mm. And then, yung yung boses nyo ba nagbabago pagka nanarrate kayo? Oo, kasi kaming dalawa lang eh. Sample. Walang choice eh. Kunwari, Dati kasi. Sample. Halimbawa, ito. What if may massacre na nangyari na naganap sa office ninyo? Matatakot ka ba? Paano mo i-narrate yan? hindi. More on siya yung narrator. Sige, sample. Pag ako, normal speaking voice lang. Gawin mo. What if may massacre na naganap sa office nyo? Matatakot ka ba? Yun. Okay. Tapos, so pag may mga characters na, Doon kami nahirapan. Ayan, bawa. doon na nag-iiba. Ito, babasahin ko. Hello, Nix. Thanks for having me in your show. That was a very kind introduction. Ay, hindi. Pala to? Script na to eh. Yung script ng kwento. Sampulan natin ng Simulan natin kay Manong Roberto. Si Manong Roberto, yung guard, tama? Yung unang biktima? Oo. Matagal ko na rin kilala si Manong Roberto. Mas matagal pa siya sa kumpanya kaysa sa akin eh. I think he has been there for 15 years na. It's sad at namatay siya. Naawa ko sa pamilya niya, lalo na sa asawa niyang si Aling Corazon. Anyway, going back to my story, ayun nga, nakipagkwentuhan ako kay Manong Roberto. Habang nagkukwentuhan kami, may isang lalaking nakaitim at naka-hoodie na naglalakad papunta sa amin.
wala na masyadong tao sa kalye dahil paggabi na at nagulat na lang kami nang bigla itong bumunot ng balisong at biglang sinaksak si Manong Roberto. Siguro mga 5 seconds na itong pinagsasaksak sa tiyan. Ang masama pa doon, na-stuck yung balisong at hindi na niya mabunot. So habang sinasaksak si Manong Roberto, wala kang nagawa? Kilala mo ko kung sino ako. Barbero. Ay, barbero ka mag-istorya. Ang totoo, ikaw ang killer sa kumpanya. Wala ka kasing future sa kumpanya nyo. At iniwan ka din ng kabit mong si Rose. Pero kung isipin mo, matalino ka rin. Peking survivor story ang ginawa mo. Sinong nakaisip nun? Pero animal ka. Ako. Nawala na ako. Parang ganun, sir. Okay Ang galing. Paano kunyari, si Walter, nakakatakot yung boses? Paano yun? Ganun din, sir. Kasi di ba horror kami, may mga aswang. Oo, kunyari, boses aswang tong si Walter. Si aswang Walter. siya, ganun. Kilala mo ko. Sorry. Kilala mo kung sino ako. Barbero ka mag-istorya. Ang totoo, ikaw ang killer sa kumpanya nyo. Ganun. Boses ng aswang yun? Sorry, sir. Yun Parang pang-action star. Parang sa Ghost Fighter eh. Parang nanonood ako ng ganun eh. Heavily influenced tayo nun, sir. Kaya limbawa, yung ilang mga characters ginagawa mo? Matanda, aswang, ano pa? Depende sa story. O kunyari, demonyo na nagsasalita na itong si Walter. Paano yun? Ganun din, sir. Ganun din? Medyo limited yung ko. Gollum. Sino yun? May Precious. Oo. Si Gollum. Oo, yan. Naggaganon kay. Kilala mo kung sino ako. Barbero ka mag-istorya. Ang totoo, ikaw ang killer sa kumpanya nyo. Parang duwende na. Parang nudo sa pulso. Ikaw naman, Nix, ilang mga boses ang nagagawa mo? Gawin mo yung matanda, yung lola. Hindi, sir. Actually, hindi ako marunong Hindi. Syempre, nag-iba-iba ka rin ng boses. Alam ka naman sa lahat. Diba? Ano ba? Gawin mong lola. Yan. Gusto ko yung lolo. Baka hindi ko magawa. Si Manong Roberto yung guard, tama? Yung unang biktima. Ay, galing Anong pa? Parang Chris Aquino yan Diba? Ano yung pag nangyari aswang? Hindi ako nag-aaswang. Ano lang, yung matandang babae tsaka ano? Wala. Tsaka yung mga normal na babaeng voice. Mga maarte. Yung paano pag maarte? So habang sinasaksak si Manong Roberto, wala kang magawa? Paano nyo naisip to na gawin to? Paano nyo naisip na, sige, tayo na magboses usually yung mga story time is isa lang taong nagkukwento. Pero ginawa nyo, para ka nakikinig ng radio drama. At first, ganun lang talaga yung style namin. As in narration. Isang character hanggang sa naging 2 character. Hanggang sa parang napapansin ko, bakit dumadami na yung characters. Tapos kailangan ibahin ko yung boses ko. Hindi naman ako voice actor. So it's challenging for me. Sa kanya, ewan ko lang. Parang enjoy naman niya yung ganun. Depende kasi sa story kung ilan yung characters, sir. Kaya, lang. So ano na ranking nyo sa Spotify? Mataas yung nyo Sa top 10 kayo Hindi naman lagi. Minsan lumalabas. Ngayon, past week 8 naman. Oo. Pero minsan lalabas, papasok. Ngayon, syempre, Halloween special to, mataas ang ang ranking ninyo. Sana. Talunin nyo naman yung Barangay Love Story. Lagi number 1 Baka mag-horror din sila Horror love story. Pero ito, anong peak season ninyo? Pag Halloween, tsaka pag mahal na araw. Diba? Yun diba? Galing. Promote nyo naman yung podcast ninyo para yung mga immortal na mahilig sa horror, yung mga nakakita ng multo sa opisina, makinig ng Book of Bad Ideas. So, follow us sa socials namin. We have TikTok, Facebook, and Spotify. Book of Bad Ideas. Yun.
under the Pod Network Entertainment. Yes. Yeah. Under Magkaka- TPN. Magkakapamilya kami rito. Yes. Magkaka-podcast kami rito. Mm. Thank you for guesting Steven Nix. Thank you, Thank Sir you din, Stan. Sir Stan. Nakakatuwa itong episode na to, and sana sa next episode na mag-collaborate tayo. Yes. Yes. Pag-usapan natin yung mga nakikitang multo sa opisina. Tama. Meron ba kayong nakikita? May mga third eye ba kayo? Ako kasi hindi wala. parang hindi ako masyadong, ang ironic no, or ano kami, pero parang hindi ako naniniwala kasi. Pero marami akong kinakatakutan. Tulad ng? Yung, pag natutulog kasi ako, sir, kailangan laging may kumot sa paa. Kahit mainit, malamig, laging may kumot sa paa. Kasi, feeling ko may hila ng paa ko. So, yun yung greatest fear ko. Hindi kanya pinaprank na hinihila ang paa mo. Hindi pa. Hindi naman. Baka masapak ako. Ano pa yung mga kinatatakutan mo? Ano ba? Yun, pag nagigising ako ng 3, clowns? Clowns? Medyo. Talaga? Hindi naman hindi sobra. So, hindi ka kumakain sa McDo? Jollibee lang. Okay. Di ba? Clowns, takot ka sa clowns, ha? Medyo. Pero hindi yun yung pinaka. Okay. Sige. Salamat sa pag-guest ninyo sa podcast ko at magko-collab kami ng Book of Bad Ideas. Abangan ninyo sa mga future episodes ng Book of Bad Ideas. So guys, there you have it for Steven Nix Magay. Thank you, Sir Thank Stan, you, Sir Stan, for having us here. Oo, thank you. I-follow nyo sila sa Spotify at sa kanilang mga social media accounts. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.